Masayang liga lang sana ng basketball na bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Barangay Malagos ang sinalihan ng 23 anyos na si Philip Saladio Jr. sa Davao City. Pero sa gitna ng laro, biglang napaluhod at sumubsob sa sahig si Saladio. Isinugod siya sa ospital pero kalaunan ay nasawi dahil umano sa cardiac arrest. At ito ay nakakalungkot na pangyayari kasi makikita natin doon, 23 years old lang, wala namang sakit dati, bigla na lang nagkaroon ng cardiac arrest habang siya ay naglalaro ng basketball. Unfortunately, ang sudden cardiac arrest ay pwede naman talagang mangyari sa mga bata. At isa sa pinakamadalas na sanhi nito ay ang isang uri ng cardiomyopathy. Yon ay ang hypertrophic cardiomyopathy. Ang mga cardiomyopathies ay maraming klase ng sakit, pero isa ang common sa kanila. Yon ay yung pagkakaroon ng abnormal na structure at function ng kanilang myocardium or yung muscle sa heart. So ano nga ba ang nangyayari sa hypertrophic cardiomyopathy? Ang hypertrophic cardiomyopathy ay nagkakaroon ng pagkapal doon sa muscle ng puso at sa paglaki ng puso. At makikita nyo rin yan dito sa picture na ito. Ito yung left side ng heart at makikita ninyo kumpara sa right side ay mas labis ang kapal nito at mas makapal ito sa normal. Ang mga pasyenteng may hypertrophic cardiomyopathy ay pwedeng wala silang simptomas at ang pwede nilang unang manifestation ay ang pagkakaroon ng cardiac arrest, lalo pag sila ay nagkakaroon ng exertion or ng physical stress, tulad na nakita ninyo sa video kanina. May mga iba na pwedeng magkaroon naman ng simptomas tulad ng paninikip ng dibdib o kaya naman yung pagkabog ng dibdib, nagkakaroon sila ng palpitation, lalo yung mga palpitation na nagkakaroon sila ng mga parang ibang simptomas tulad ng parang magaan na pakiramdam sa ulo o kaya yung parang magdidilim ang paningin, yon ay mga importanteng simptomas. Yung madali ding mapagod in the middle of the game ay isa possible na simptomas din ng cardiomyopathy na ito. Ang hypertrophic cardiomyopathy ay isang namamanang kondisyon at ito ay pwedeng makita sa isa sa 500 katao. Hindi siya ganun ka-common pero pwede itong mangyari. In fact, maraming mga tao na ang nagkaroon nito at ang usual presentation nila ay nagkakaroon sila ng cardiac arrest habang sila ay in the middle of the game. Yung family history ay importante. In fact, yung mga pasyenteng may hypertrophic cardiomyopathy, ilan sa kanila ay may mga kamag-anak na nagkaroon na rin ng cardiac arrest or na-diagnose ng hypertrophic cardiomyopathy at mas bata sila sa 50 years old. So kung ang isang tao ay may positive family history ng mga sudden cardiac death or nag-arrest, importante na sila din ay magpatingin at para malaman kung sila ay mayroon ito. Ang cardiac arrest ng hypertrophic cardiomyopathy ay pwedeng maiwasan at kahit na ang pasyente na nag-arrest na ay pwedeng magawa ng paraan pag tayo ay sanay ng CPR at alam natin gumamit ng automated external defibrillator. So importante, sanay tayo magbigay ng effective na CPR sa mga tao na makikita natin na bigla na lang nagkakaroon ng cardiac arrest o yung bigla nagko-collapse. At malaki din ang maitutulong kung doon sa lugar mismo kung saan nangyayari ang mga bagay na ito or kung saan ginagawa yung mga palaro ay merong automated external defibrillator. Ang defibrillation sa ventricular tachycardia or fibrillation ay isa sa mga pillars ng therapy or ito ay isa sa mga dapat ginagawa upang mapataas ang tsansa ng isang pasyente na magkaroon ng survival. By the way, kahit una nating makita yung machine automated external defibrillator, madali itong gamitin kasi simple lang ang mga instructions at meron itong mga illustrated na instructions na pwede nating sundin habang ang isang tao na nagkaroon ng cardiac arrest ay binibigyan ng CPR.